Isang malaking hamon para kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang paglaban sa katiwaliang kanyang ibinubunyag kaugnay sa korupsyong nagaganap sa kasalukuyan o realidad. Nakuhanan ng malinaw na pahayag si Magalong sa isang mahalagang okasyon at selebrasyon ng isang grupo sa lungsod ng Baguio. Sa isang banda, ayon kay Magalong, mapanganib ang ginagawa nitong paglalantad sa katotohanan ng kanyang ibinubunyag. Paglilinaw pa ni Magalong, bagamat wala siyang natatanggap na anumang uri ng pagbabanta sa kanyang buhay, ngunit base sa impormasyong nasasagap, may demolition campaign na magaganap kalintulad at napatunayan na sa nakalipas na halalan sa syudad. Maliban sa kanyang seguridad, sana aniya hindi madawit ang kanyang pamilya dahil sa kanyang pagbubunyag at pagsisiwalat. Talaga, mahirap. Sabi ko nga, it's extremely challenging, especially dito sa laban sa corruption. And at the same time, dangerous. Kasi nga, anything can happen, di ba? Kung gusto nilang ako saktan, napakarami nilang pera. Kaya nilang, alam na natin kung ano ibig ko sabihin. Kinakatakutan ko lang is madawit yung pamilya ko. Kaya, huwag nyo lang idama yung pamilya ko. Matatandaan, sa mga naunang pahayag ay iginit ng alkalde ang kanyang paninindigan at lakas ng loob na pagsisiwalat sa katotohanan ng may mga taong kilala sa lipunang may mataas na katungkulan kung sanay sangkot sa korupsyon at katiwalian, partikular sa maanumalyang flood control project sa iba't ibang lugar sa bansa. Ang natatanggap ko na is information na they have to na sila. They are now organizing themselves and orchestrating a sustained demolition campaign tulad ng ginawa nila sa akin during the election. Sa kabila nito, may ilang kongresista na rin na umaapila na maglatag ang alkalde ng sapat na ebidensya at patunayan ang kanyang mga pag-aakusa. Iginiit ni Magalong na darating din ang hinihinging panahon, ngunit sa tamang pagkakataon. Dagdag pa ni Magalong na hindi siya ang dapat mag-apologize kaugnay sa kanyang mga pahayag at kung meron anayang dapat humingi ng paumanhin sa taong bayan ay walang iba kundi ang mga sangkot at inilalantad. So they're talking to some of the congressmen na malalaki yung kanilang nakatanggap ng malalaking funding sa infrastructure. Hindi ako maghumingi ng paumanhin sa inyo. Una-una, dapat kayo mag-apologize kayo sa taong bayan sa mga pinagkagawa nyo. Kilala nyo kung sino mga involved. Ayaw nyo magsalita. Kaya ganito ang nangyari. Tumindi ang problema. Ngayon, uncontrollable. Kaya, it's only about the truth. Ang problema, some people just simply do not know how to handle the truth. Kaya, it's an inconvenient truth. Kumbaga parang mayroong malaking white elephant sa kwarto ninyo, sa hall ninyo. Ayaw nyo pag-usapan. Dahil very uncomfortable kayo. Kaya matahimik sila. And look at what is happening. They are so comfortable implementing projects na talagang anomalous na, ghost pa. Mula sa Baguio City, kasama si Grace Espino, Fredo Rolyoda para sa mata ng Agila, Northern Luzon. Matatag, matapang, matapak.